Hello po sa inyo lahat. Hi, hello. I'm Roel Malubay. Nandito tayo ngayon sa Youngstown Village at excited na akong pumunta sa Palau Island. Ako yung unang-unang nag-email sa kanila na nanalo para sa Pinoy Meets World. Aba, mukhang bibong-bibong ating makakasama ngayon sa biyahe Si Roel ay isang dating computer instructor na ngayon full-time sa kanyang mga church activities. Sa libo-libong emails na aming natanggap, pinili namin ang mga taong nag-match ang gustong puntahan na bansa sa nakaplano naming bisitahin. Para sa Palau trip na ito, matindi ang preliminary screening pero nangimbabaw ang email at interview ni Roel. Sinabi niya na siya ang karapat-dapat makasama dahil sa hilig niya sa geography, adventure, at pagiging mabuting anak at kapatid. Oh, walang iyakan ha? Dahil birthday ni Roel, siguradong swak na swak ang sorpresa namin sa kanya. Okay, nandito tayo sa domestic airport ngayon. Umuulan at hinihintay ko yung ating winner sa email, si Roel. Siya yung aking kasama sa Palau. Wala nang atrasan to. Siguro na traffic lang dahil nga medyo malakas talaga yun. Mukhang eto na, nakiti na eh. Roel! Hi! Congratulations! Alam mo ba, ikaw sa libo-libo mga nag-email, ikaw yung nanalo. So here's your ticket. Yun, thank you. Okay, are you ready? Palau ito. Ready na ba kayo sa isang engrandeng biyahe? Ready na ba kayo sa makapanindig balihibong mga hamon? Ready na ba kayong tuklasin ang iba't ibang kultura? Ihandaan niyo yung mga sarili para sa pinakamalaking adventure dahil ngayong gabi. Pinoy Meets World! Tara na, naghihintay ng mundo. Tara Pinoy, kung saan makakarating kong makipahagit, sabay nating tuklasin. Iba't ibang ganda, iba't ibang talino, napakaganda ng mundo. Kilalanin natin Pilipino. Alam niyo bang napakalapit lang pala ng bansang Palau sa Pilipinas? Isang domestic flight pa Davao ang aming kinuha na sinundan ng international flight from Davao to Coror State in Palau. Mahigit 3 oras lang ang combined flight time from Manila to Davao at Davao to Palau. Ali, welcome to Palau. Wow, very warm ang welcome nila dito. Kung sa atin, ang salubong natin ay mabuhay, sa kanila ay Ali. Nako partner, kadarating mo pa lang, panay kudakan na dyan Ikaw kalain na dahil walang kami dito sa airport pa lang. Masanay ka na Miriam, at minsan lang masisilayan ng mga kababayan natin dyan ang beauty mo. Ikaw talaga? Parang hindi ka rin pinagkaguluhan nang dumating kayo ni Roel dito. Si Roel. Mukhang si Roel, di pa makapaniwala na nasa ibang bansa na siya. First trip niya ito abroad at sigurado ko marami pang firsts ang ma-experience niya dito sa Palau. Lalim ha! Rated as one of the most extraordinary diving spots on the planet, ang Palau ay matatagpuan sa Micronesia. 500 kilometers lamang ang layo mula sa silangang bahagi ng Pilipinas. Bilang isa sa pinakabago at pinakamaliit na bansa sa buong mundo, ang island nation na ito ay isa ring archipelago katulad ng ating bansa. May 16 states at 343 islands. Diving ang sadya namin dito at ganun din ang mga libo-libong turistang dinadayo ang lugar na ito. Hindi lang yung pards. Bukod sa water adventures at nature tripping, marami din tayong matututunan on the side. Kaya ano, ready ka na ba? Ready na! Kaya mga kapuso, welcome to Palau! Paps, bago simulan ng pag-iikot, siguraduhin mo ng akma sa lugar at klima ng bansa ang dalang mga damit. Para sa girls, cool, comfortable at loose-fitting clothes ang bagay na get-up dito. At syempre, huwag kalilimutan ang sarong at swimsuit. Sa boys naman, hindi mawawala ang board shorts, shirts, shades, at pangharabas na footwear. Paano? Mukhang all set na tayo sa paglilibot. Karagatan lang ang naghihiwalay sa ating bansa at sa mga isla ng Republic of Palau. Unang tapak namin dito at home agad ang aming feeling. Paano kasi hindi malayo sa itsura ng mga probinsya natin sa Pilipinas ang mga estado nito? Malilit lang ang buildings, walang traffic, at gaya sa atin,
mainit at minsan maulan ang panahon. Alam nyo bang 20,000 lang ang population ng Palau? At eto pa, Pao, 5,000 sa kanila, Pilipino. Pero wag ka, kahit presidente nila, saludo sa mga kababayan natin. The Filipino community is by far the largest ethnic group outside of the Palauans. They've done a positive thing for Palau because they have contributed to the economic growth. Without the Filipino skilled laborers here, we wouldn't have enough manpower to start or sustain what we have achieved to this point. Ang galing ano? Kahit saan talaga, maaasahan ng Pinoy. Oo naman. Pero maiba naman tayo. Sa mga Pilipinong ang sadya dito ay rest and relaxation. Ito ang ilang tips para sa inyo. Kung budget-friendly na accommodations ang hanap ninyo, isang West Plaza Hotel sa mga pwede niyong tuluyan. Kung 5-star treatment naman ang hanap ninyo, isang Palau Royal Resort sa pwede niyong puntahan ng hotel. Kung ang trip nyo ay tikman ang local flavor of the islands, siguradong mabubusog kayo sa markets, restaurants, o di kaya naman picnics by the sea. Full service dito sa islang ito ah. Cheers! Kung adventure naman ang hanap, merong dolphins, stingless jellyfish, at sangkatutak na isdang pwedeng sabayan sa paglangoy. Kung konting adrenaline ang gusto, pwedeng mag-kayak, mag-scooter, at mag-drive ng speedboat. Now all I need is a boat license. Maliit man ang Palau, hindi ka mauubusan ng pwedeng gawin, puntahan at kilalanin. Isang tropical paradise kung tawagin. At yan mismo ang napatunayan namin. Kaya ano, ready na ba kayo? Mula dito sa Palau, Ali mga kapuso! Imagine white sand beaches, rock islands, coral gardens, at sangkatutak na marine creatures. Lahat ng yan, dito sa Paradise Island ng Palau nyo masisilayan. Kabilang ang Palau sa tinatawag na Golden Triangle o hotspots of coral concentration and marine biodiversity. Alam nyo ba, kasama rin dyan ang Pilipinas? Sa region na ito makikita ang mahigit 700 na klase ng coral at sea anemones at mahigit 1,500 species of fish. Kung gusto nyo ng up-close and personal encounter with sharks, manta rays, and barracudas, nako, di tara na, kasi naghihintay na sila. Sandali lang, bago natin maka one-on-one ang mga yan, panoorin nyo muna kung paano kami naghandang mag-dive. Para maging certified diver at ma-enjoy ng lubusan ng bawat underwater experience, required ang pag-attend sa dive lectures. Ituturo ang hand signals para makapag-usap ng maayos habang nasa ilalim ng dagat. Nandiyan ang stop, okay, going up, going down, slow down or take it easy, ear problem, out of air, something's wrong, at danger. Bago makadive, kailangan kumpleto rin sa gamit o scuba gear. Ito ang wetsuit, mask, fins, weight belt, at weights, buoyancy control device, tank, at regulator. Pag okay ng lahat, go na sa pag-dive. Magda-diving tayo ngayon at papakilala namin sa inyo ang ating diving team. Introduce yourselves. My name is Shane.
Shane. Mark. Mark. Name is Alan. Alan. And my name is Eddie. Mang Eddie, saan ba tayo pupunta ngayon? We will be doing 3 dives on the outer reef. Basically, we are going to see fantastic walls, magnificent, panoramic view. Of course, sharks. If you see a tiger shark, I suggest you go behind Alan. Oh no! And may buntag, mga Cebuano. Yes! Here in Palau, we have saying, don't worry, no worries, Hakuna Matata. So just relax, enjoy Palau's beautiful weather today. Dito sa Palau, may mahigit 100 dive sites na pwedeng puntahan. Karamihan dyan, itinuturing ng dive aficionados bilang best diving locations on Earth. Ibang klase! Kaya pala tinawag ang Palau na #1 underwater wonder of the world ng marine conservationists. Ano parts, impressed ka na ba? Si Kuya Ed super alalay sa aming first dive sa Palau. Sa bawat gawain, safety first dapat lagi. After some last-minute checks, It's okay, you're ready to go. I'm ready to go. Okay, my buddy, let's go. Here. Okay. Not behind there. Okay. Clear. Let's go. Tawag sa dive site na ito, Big Drop-Off. Isa itong wall dive na nagsisimula sa mababaw na tubig at umaabot hanggang 600 feet ang lalim. Yikes! Ang lalim! Hoy, tumikit ka lang sa dive body mo, Pards, ha? Siyempre naman, don't worry, hanggang dito lang kami sa 90 feet. Ngemelis Wall ang isa pang tawag dito sa Big Drop-Off. Hitik ang area na to sa hard and soft corals at iba't ibang uri ng reef fish. Marami nagsasabi na ito raw ang best wall dive in the world. Kung best wall dive ang Big Drop-Off, ano naman kaya ang Blue Corner? Most popular, most requested, best dive site in Palau and the world. Yan lang naman ang claim to fame ng Blue Corner. Siguradong malulula kayo sa dami ng makikita dito sa Blue Corner. Sharks, turtles, jacks, barracudas, you name it, Blue Corner has it. Partner, bakit parang nakatali yata kayo sa corals? Paano kasi, medyo malakas ang current dito sa Blue Corner, kaya gumamit kami ng reef hooks para hindi matangay ng tubig. At kaya pala maraming sharks dito kasi sa strong current nila gusto. White tips at gray reef sharks ang madalas makita dito. Pero minsan-minsan, may sightings din ng hammerheads. Wow! Ibang klase pala ang diving sa Palau. Kompleto! Di lang yan, nakakita rin kami ng eagle ray at manta rays. Ang ganda nila, para silang lumilipad. Sa tubig nga lang. Hoy, naiinggit na ako sa mga nakita mo, partner, ha? Ako naman na mag-dive. Huwag kang mag-alala, Pao. You'll get your chance. Napakaganda ng mundo. Kilalanin natin Pilipino. Susunod, si Paolo naman ang samahan natin mag-dive. This time, sa mga lumubog na barko at eroplano noong World War II at mga kuweba sa ilalim ng dagat sa Palau.
Matapos kong makita ang marine life ng Palau, ang partner ko naman ngayon ang magdadive. Go, Paolo! So today we'll dedicate the day to dive the wrecks of Palau and learn a little bit about the history of World War II here. This is a photo taken by the Americans. May mahigit 60 wrecks na matatagpuan sa Palau waters. Hindi biro ang pag-dive dito. Kaya ipinakita sa akin ni Nabot ang tinatawag na D-log. This is the cover that's covered the fuel compartments. Tatlong dive ang gagawin natin. Yung una yung wreck dive sa Iro, pangalawa yung seaplane, at yung pangatlo, medyo nakakatakot, cave diving. Pero mukhang okay naman makasama natin. Tiyak mag-enjoy tayo. Welcome, we're going to dive some wrecks today. This is Ernest, our captain for the day. We have Danny. Morning. And Adrian. Hi. One of our guests. Excited ako na kinakabahan. Sobrang daming marine life daw, sobrang daming mga isda, mga anemone. First dive site namin for today, ang Japanese shipwreck na Iro. Okay, mali na tayo. Sa depth na 120 feet, ang fleet oiler at supply ship na ito ay may habang 470 feet o katumbas ng haba na mahigit 4 basketball courts. Aba, partner, nakakalula naman sa lakihan. Lumubog noong 1944 dahil sa isang malaking pagsabog sa engine room nito. Ang Iro ay balot ngayon ng corals. Pero bakas pa rin ang ilang kanyon. Pintuan at maging ang malaking bow o layag nito. Sunod namin pinuntahan ang Chandelier Cave na makikita sa Malakal Harbor ng Palau. Akala ko sa lupa lang may mga kuweba. Pati rin pala sa ilalim ng dagat. Nako, Pao, good luck na lang sa pag-explore niyan. Ang cave diving, ibang-iba naman sa ginawa natin yung wreck diving kanina. Dahil dito papasok tayo sa maliit na opening. Tapos meron tayong 4 na chamber kung saan pwede tayo umahon. Ang entrance o opening ng Chandelier Cave ay nasa lalim lang na 12 feet. Pero dahil madilim sa loob, nagdala kami ng underwater flashlights. Ang cave ay may 4 na malilit na chamber sa loob. Kaya kung claustrophobic ka, malamang makakaramdam ka ng konting kaba. Tulad ko. Relax ka lang, partner. I'm sure hindi ka naman pababayaan ng ating magigiting na dive masters. Sa taas ng bawat chamber, makikita ang naglalakihang stalactites. Dito pwedeng iahon ng ulo sa tubig para makita ng malapitan ng formations. Papunta sa last chamber, pinapatay ng dive master ang aming flashlights para mas maramdaman ang kadiliman ng kuweba. Exciting! Straight from Chandelier Cave, pinuntahan namin ang Jake Seaplane Wreck. Isa itong low-flying Japanese reconnaissance seaplane na nag-crash noong World War II. Wow! Eroplano sa ilalim ng dagat? Tingnan nga natin. Sa lalim na 45 feet, makikitang buo-buo pa rin ang 3-seater plane. Kompleto, pati pakpak. At hélice nito. Dahil shallow at maganda ang visibility sa area ng seaplane,
marami rin kaming nakitang iba't ibang uri ng isda. Kung underwater adventure ang hanap nyo, siguradong hindi kayo bibiguin ng Palau. Ikaw man ay novice o advanced diver, o kahit simpleng snorkeling lang ang trip, talagang mapapahanga ka sa dami ng pwedeng makita dito. Isang maswerteng letter sender ang sinama namin sa Palau upang mabigyan ng isang memorable birthday adventure. Siya ay si Roel Malubay from Cainta, Rizal. Yan, so ito yung first treat sa akin ng Pinoy Meets World. So bago ako mag-adventure at sumama kay Kuya Pao sa kung saan-saan dito, magre-relax muna ako sa Mandaras Spa. So tara! Nawala din mo sa boses ko, no? Halos parehas ng Pilipinas, especially nung papunta pa lang tayo from airport to hotel. May mukhang Baguio, may mukhang Antipolo. Halos parehas kasi nga island kasi. Para sa unang adventure ni Paolo at Roel, nagkayak sila sa Rock Islands ng Palau. First time ni Roel magkayak, pero mabilis niya itong natutunan. Kayak! 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 Sa kayak, mas ma-appreciate mo ang ganda at katahimikan ng Rock Islands. Bukod sa magandang exercise, maaari mo pang mapuntahan ang mga lugar na hindi naaabot ng isang speedboat. Pinoy Meets World! Kung sa tubig, maganda gamitin ang kayak. Sa lupa naman, mas masaya gumala kung may scooter. Partner ko nawawala! Wala na. Partner in crime. Well, kaya ba? Kaya ba? Kaya. Sa bawat biyahe, siyempre hindi mawawala ang pamimili ng pasalubong. Tumigil kami ni Roel dito sa Islander, isang Palau souvenir shop na pag-aari ng isang Pinoy. So karamihan ng mga items dito ay galing sa handicraft ng mga locals? Oo, karamihan. Pero, syempre, kumukuha pa rin ako sa atin para matulungan yung mga... Talaga. Laking sabon. Sabon. Makikita natin yung mga dolphins na tumatalon, nagsa-somersault, and syempre may mga special tricks pa silang handog sa atin. Tapos itutulak ko si Roel sa pool. At tapos hihilahin ko kasama si Kuya Pao. Okay, let's go. Mukhang enjoy na enjoy ang ating letter sender sa Palau ha. Naku, tip of the iceberg pa lang yan. Dahil next Sunday, mas marami pang fun adventures ang susubukan ni Roel along with the Pinoy Meets World Gang. Bitin ba kayo? Huwag mag-alala, hindi pa tapos ang ating biyahe. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pamamasyal at pagtuklas sa mundo. Hanggang sa susunod na linggo, ako po ang inyong kapuso, Paolo Medjones. At ako ang inyong kapuso, Miriam Kiambao. Huwag magpapaiwan, kilalanin ang daigdig dito sa Pinoy Meets World! For how long shall I put this on my skin? 1 minute per year. Magaganda ako dito. Maganda na ba? Eto na, isang paligo para makompleto ang treatment! Yahoo!